Hello mga kadiskarte, isa na namang masarap ni merienda at pangnegosyo ang isishare ko sa inyo ngayon, ang Choco Cheese Kutsinta. Kapag ganito ang ginawa mo, siguradong hindi ka papalpak dito. Hindi ka nakakabahan na baka masayang lang ang niluto mo dahil iwas butas at basa sa gitna ang kutsinta kapag ganito ang ginawa mo. Sa isang malaking mixing bowl, pagsamahin ang 6 cups na puting asukal or brown sugar at 12 cups na tubig. Once na-dissolve ng asukal, ilagay ang 5 cups na cassava flour or starch sa lain para mawala ang buo-buo. Ilagay na din ang 5 cups na all-purpose flour sa lain din. Kung nagustuhan nyo po ang ating recipe, paki-like, comment at share naman po para masave nyo na rin ang ating recipe. Haluin hanggang sa ma-dissolve at mag-well combine. Ilagay na din ang 4 teaspoon na lye water. 1 cup to 1 and 1/2 cup na cocoa powder, i-adjust na lang kasi iba-iba tayo ng gamit na brand ng cocoa powder sa lain din. Haluin hanggang sa ma-dissolve ang cocoa powder din sa lain ng kahit isang beses lang. Kung hindi ka pa nakapag-follow sa aking Facebook page, please follow for more madiskarte recipes. I-brush ang flour molder ng coconut oil. Ito po yung oil ng pinaglutuan ko ng latek. Kaya kung may oil yung latik ninyo, huwag nyong itapon kasi magagamit nyo yan pang brush-brush ng mga molder. Grated cheese po ito, dapat yung hindi madaling malusaw ang gamitin nyo gaya ng okay na brand. Slightly bilugin lang, then tsaka ilagay sa gitna, i-push down para dumikit at hindi lumutang once na nilagyan ng mixture. Magpakulo ng tubig, siguraduhin na nasa 1/4 lang ang tubig ng steamer. Ngayon pa lang tayo maglalagay ng mixture sa molder once na kumulo ang tubig. So ibabalik lang muna natin ang takip. Haluin muna bago mag-scoop kasi madaling mag-settle ang cassava flour sa bottom ng bowl. Halo, then scoop, then halo, then scoop. Mag-scoop ng 1/8 cup lang bawat molder. Equivalent po ito sa 3 tablespoon kaya tamang-tama lang po ang kapal ng ating kutsinta. Mega shout out Ma'am Lani Villaflores from Camarines Norte, Bicol. Maraming salamat po sa panunood. Balikan natin ang ating steamer. I-steam ng 25 minutes in medium heat lang dapat ang apoy. Hindi malakas at hindi naman mahina, as in medium heat lang po dapat. Siguraduhin din na nakabalot ng tela ang takip ng steamer para hindi matuluan ang kutsinta mixture. After 25 minutes, i-check na natin. Huwag kayong mag-alala kung basa pa ang gitna, ganyan po talaga yan. I-rest nyo lang ng 3 hours bago tanggalin sa molder, matutuyo din po yung gitna. After 3 hours, makikita nyo tuyo na at hindi kayo mag-worry na may butas sa gitna. Kasi may cheese tayong nilagay, tsaka hindi naman importante na makinis yung ibabaw kasi babalik na rin po natin. Gumamit ng barbecue stick at toothpick pangtanggal para mas madali. Ganito ang magiging itsura niya. Iwas palpak na, maganda pa ang inyong gawa. Ilalagay ko lang sa ginunting ko na ito na dahon ng saging para maganda tignan. Gumamit lang ako ng gunting na may disenyo kaya ganyan po ang itsura niya. Diba napakaganda niya, siguradong maakit ang mga customer mo at mag-repeat order sila nito. Maraming salamat po sa panunood, hanggang sa muli na pagbahagi ng madiskarte recipes.